In this reading, we will going to have love reading with message from your person. So, ang focus ng ating reading is kung magre-reach out ba si person this month. Let's see. So, dito my loves, pwede na pinag-iisipan ng person na to na mag-reach out. Pwede not enough pa yung energy na meron siya right now kasi meron ditong choice. Okay? So, pwede may loves na nagdadalawang isip to. They still, sabi natin, involved into two choices na or two options na pwede niya na kinakaharap niya right now. So, yun yung nagpapabago or sabi natin, indecision ng person na to. They are deciding if they stay with you, paninindigan ka niya, or it's time for you to let go. So, dito my loves, pwede na gusto niyang malaman, gusto din niya talagang pag-isipan pa mabuti kung ano talaga yung mas makakabuti para sa kanya. They are planning for the greener grass. Pwede na kung saan siya mas makikinabang mag-grow. So, I hear na prioritayin niya din kasi talaga yung goal. Priority niya yung sabihin natin, ito yung Pentacles, Ace of Pentacles is about money. Pwede may loves na titingnan niya doon sa dalawang option na yon kung saan siya makakapag-gain ng kung ano yung makakapagbigay sa kanya ng potential abundance. So, they want to have a stability and stable life with this Emperor card, my loves. That's why alam mo yun, they are in control right now in their lives. Kung nakikita na niya sa sarili, sa kanya, sa'yo, na parang hindi mo siya matutulungan mag-grow, pwede my loves manindigan to sa kanyang decision, like this Emperor. They want to be more practical in life. So, ayan my loves, lumalabas dito with our Ace of Pentacles and the Emperor card. Gusto niyang manindigan to be more practical, in control, and more, sabihin natin, focus man. Talagang gusto niya talagang maging stable. So, kung may loves, meron kang something na napipigil sa taong ito. Kung meron siyang gustong gawin na feeling niya ikauunlad niya, pero kumbaga napigilan mo siya, pwede may loves, iyon yung dahilan kung bakit nagdadalawang isip siyang bumalik sa'yo or mag-reach out ngayon. Okay? So, pwede may loves na kaya siya nag-aaninlangan kasi parang iniisip niya na pwedeng pigilan mo siya sa gusto niyang gawin, sa gusto niyang i-manifest, sa gusto niyang stability in life. Dalawa may loves yung stability dito gusto din niyang magkaipon. I hear that. Pwede may loves na yung pag-aaninlangan na yon is iniisip niya makakapabigat ba itong person na to sa akin? Makakatulong ba to yung person na to sa akin? So, pwede may loves, iyon yung tinatakbo ng isip niya. And let's see the energy of this person. Dito maybe, pwedeng maybe pa. And kung ma-achieve niya may loves itong abundance, kung makikita niya yung potential na abundance, kahit nabalikan ka niya, pwedeng it's a yes, babalikan ka niya. Pero let's see the energy. Okay, so dito may loves talagang confidentiality pa. Tatlo na may loves yung security. So, hindi lahat talaga gusto niya ipaalam. Meron dito, pwede ito about their goals. Parang ayaw niya na ipaalam pa yun. Pwede hindi din niya yun. Meron itong itinatago na talagang parang sabihin natin dito, may itinatago siya. Pwede hindi siya willing na iparamdam or ipakita yun sa'yo. Pwede din pag-abroad my loves. May plano din tong mag-abroad. Okay, so meron ditong temperature. Yes, my loves. May gap nga talaga. Pwede my loves na may kinalaman talaga yun sa pag-abroad. Parang balak nitong lumayo. Yun ang lumilitaw dito my loves. So, ito, yes, the conflict. Pwede nga, di ba nabanggit ko kanina yung contradiction? Pwede may loves na they are trying to figure out kung magre-reach out ba siya because pwede kasi na iniisip niya na may contradiction pag nag-reach out pa siya sa'yo against dun sa goals na nabuo na niya right now. Okay, so my loves dito, ang kailangan ng person mo is security,
or sabihin natin na assurance na hindi makakasira yung relationship nyo dun sa nabuo niyang goals. So, let's see more clarifier about this love connection. Okay, may nalaglag dito na love call. Pwede may loves isa, ayan. Someone expresses love. Pwede may loves na right now, they are thinking of you and want it to let you know. So, dito may loves na right, pwede talaga ito ha. Kaya nagdadalawang isip to sa relationship na to. Pwede na dismaya to or na broken hearted din may loves. Yes. So, dito, may loves are you obsessed or yung masasabi natin codependent? Pwede may loves, kaya siya nagdadalawang isip because they are involved to someone na possess. Na pwedeng maging restriction sa kanya. Look. Restriction dito, may restriction card dito, the addiction card. Meron ding contradiction. Pwede may loves, ayaw nila sa taong masyado silang hinahawakan. Pero when it comes to reach out, gusto nila may loves. Pero nagdadalawang isip pa to because of this heartbreak, Anton, kung iniisip mo may loves na parang kung iniisip ka pa ba niya, yes. Pero dahil sa heartbreak na to, naiisip niya na mag-focus na lang sa kanyang goal. They still grieving, they still feel the loss. Kung sa reach out, nandun iniisip niya. Pero ang hindi dito sigurado, that's why may maybe dito, is kung magre-reach out ba talaga siya. Iniisip niya may loves, gusto niya na, iniisip ka niya na dito, gusto niyang, at dito yung someone expresses love, they want to message a love. Pero dahil dito sa breakup na to may loves, pwede na hurt din to yung taong to. And iniiwasan niya, pinipilit niyang kontrolin yung kanyang emotion dahil ayaw na niyang ma-involve to someone na may restriction or magbibigay sa kanila ng restriction, to someone na may blockages. Ayaw na nilang ma-involve doon, that's why they are controlling their emotions. Pwedeng iyan ay towards you. That's why may maybe tayo kanina dito. Pero kung sa kagustuhan, pwede may loves pwedeng mag-reach out to dahil andun yung love call. So may tendency na talagang hindi niya mapigilan or may tendency na ma-achieve niya yung kanyang goal this month and magparamdam siya. Pero doon sa pag-aanlangan, pumapasok kasi doon may loves yung, sabihin natin kung ano man yung naka-hurt sa kanya sa separation na to, pumapasok doon yung dito, yung contradiction sa pagiging codependent and obsessed na partner. Pwede may loves, naramdaman niya yun. Okay? So, let's see a message from this person. Message from this person. Isipin mo mabuti yung person mo. And let's see kung ano yung gusto niya sabihin habang kayo ay nandito sa separation na to. So, someone then is grieving and mourning. They feel sad and deeply hurt. Pwedeng siya yun, my loves. That's why, andun yung gap. And that's why yung person na to, priority nila ang kanilang financial freedom. Message from your person, I want to hold you in my arms. Diba? Napaka very significant with our love call. Gusto nga niya, diba? Sinabi natin kanina dito, kung sa gustong mag-reach out, gusto niya. Pero nag-aalinlangan siya kung gagawin ba talaga niya. Okay? I want to hold you in my arms. Time will tell. Hindi pa talaga sigurado, my loves. Hindi pa siya ganun kasigurado. Time will tell kung kailan to mag-heal. Time will tell kung makakaya ba niya. Under this negotiation, kung makakaya ba niyang i-handle kung ano man yung naranasan niya na sa'yo or kung ano man yung meron ka. Time will tell kung mapaninindigan niya to, my loves. I wish you were next to me. So, may mga goals siya na gusto din niya kasama ka. Pero my loves, eto
kung talagang ikaw ay medyo selosa, ayaw niya yun. Kasi feeling niya, iyon yung restriction na pwedeng makapigil sa kanyang mga goals to become like this emperor. Okay? So, gusto niya maging, stable and secure. So, dito sa, sa I wish you were next to me. Marami siyang goal na gusto ding i-share sa'yo, pero parang napipigilan siya ng mga pangyayari na nangyari sa inyo and nag-cause ng separation na to, my loves. Let's see more message from this person. I am manifesting you. So, ikaw pa rin naman, yung nilalaman ng kanyang isipan, my loves. Ikaw pa rin naman, kung sa kagustuhan talaga na may makasama, they want, yes. So, it's a confirmation na they want to talk to you. They want to reach out. But, na-hurt to, my loves. Pwede talaga, ayan to. Kung iniisip mo, hindi niya ininda, kung ano man yung mga nasabi mo sa kanya, ininda niya yun. Words do hurt. Nandito kasi di ba? Merong heartbroken dito. Pwede my loves na siya to. Na meron pa rin talaga. And the sword card, my loves, pwede they want to cut this situation. They want to cut off this situation. Pero andun yung pag-control. Gusto niyang i-cut na. Gusto niyang makipag-communicate pa. Okay, so let's see message from their higher self. Kasi dito, my loves, andun yung pag-aaninlangan. Pwede, my loves, yung nararamdaman, sigurado siya. Gusto ka niya. Andun pa rin yung pagmamahal, pero yung sitwasyon yung dalawa, yun yung parang iniiwasan niya, na ayaw na niyang maulit-ulit, na pwedeng makapag-block ng kanyang mga manifestations in life. Opening up, my loves. Dito, I am getting ready to say what's in my heart. I know that this love, it's true. So, my loves, pwede mag-reach out din talaga itong person na to kung hindi na niya makokontrol yung nararamdaman niya, or kung pwede kung ma-achieve niya yung goal niya this month. It's true, unconditional, and everlasting kind of love. I want you to know that I am trying to open up. But it's hard for me to put my feelings for you into words. Okay, so dito, my loves, remember, I know I have to do this and you need to hear them. My loves, pwede mag-reach out din itong person na to. Okay, so dito merong opening up dito, my loves. Pwede talaga na mag-reach out itong person na to. Meron tong gustong i-open, sabihin sa'yo, my loves. Meron siyang gustong i-share. Okay, so last message from spirits. Different paths. Ayan nga, lumitaw yung pinakauna dito. You are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. My loves, pwede ikaw priority mo love. Pwede yung person mo priority niya stability. So dito, dun kayo medyo nagkakaiba ng mga priority in life. That's why nahihirapan siya. They feel black. They feel restrained doon. Pero sa pagmamahal, andun, my loves Gusto niya. Gusto ka niya. Pero ang nahihirapan siya, pwede kasi na nakakapagpabigat itong love connection na to sa mga personal goals niya in life. That's why iyon yung nagiging nagkukos ng kanyang, sabihin natin, nagkukos sa kanya, make them feel insecure sa love connection na to. Okay? So, my loves, kung kaya mo, sa tingin mo na ano man to, yung nag-cause na to ng heavy heart sa kanya, my loves, once na nagparamdam to, or kung hindi pa nagpaparamdam, my loves, ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo ba mag-adjust para sa person na to na masuportahan siya sa kanyang goals in life? So, remember, they are manifesting you. The only, sabihin natin dito, yung nagkakaroon ng conflict is dito sa emperor niya. Masyado siya, sabihin natin, talagang goal-oriented. Gusto niya talaga ng structure and security in life. Okay? And that's all for your reading. Thank you so much and see you in my next one.